Magandang araw, ako si March Adora mula sa BVE 212. Noong nakaraang linggo, April 9, nagkaroon kami ng outreach program na ginanap sa Missionaries of Charity Home of Joy for the Sick Children sa Tayuman, Manila. Ang beneficiary po ng outreach program ay ang mga batang may sakit na kabilang sa charity. Isinagawa ang activity na yon upang magbigay sa kanila ng saya at naging layunin din po kasi namin na magpaabot sa kanila ng tulong sa paraan na alam at kaya po namin. So, yung outreach program, may iba't ibang activity kasi kami na inihanda noong araw na yon para magbigay sa kanila ng galak. Para sa program, naghanda kami ng energizer, meron ding storytelling, meron ding sayaw. Sa sayaw ng pagkakaibigan ko na piling sumali, bali nagkaroon kami ng pagpapares. Sinigurado din namin na ang tugtog na pinili namin ay nakakaaliw at the same time hindi masyadong masakit sa pandinig. Yung mga steps din ay madali lang at paulit-ulit. Natutuwa naman ako na naging mainit ang pagtanggap sa amin sa charity. Nakita ko sa reaksyon ng mga bata na natuwa din sila sa inihanda naming performance. No, naging memorable, ang naging pinaka tumatak sa akin doon sa experience na yun ay yung nakikita ko habang sumasayaw kami na pumapalakpak yung mga bata, sumasabay yung ulo nila sa tugtog, gano'n. Iba yung hatid na saya sa amin nun kasi hindi rin naman naging biro yung preparation. So, yung makita mo na nag-enjoy sila doon sa performances na hinanda namin, sobrang sulit na. Saka sa naging pagsasagawa namin ng outreach program, naramdaman ko rin yung saya. Yun, pinakauna, masaya ako na nahahaluan din ng kaunting lungkot kasi siguro iba yung naging hatid talaga natuwa nun sa akin na makatulong kami sa mga bata sa charity. Kasi hindi naman din kami talaga well off, pero nagawa naming magpatak-patak ng mga pagkain para makalikom kami na pwedeng i-donate sa charity. Bukod pa doon, may mga nagpaabot din ng tulong, personal na donasyon, mga damit, ganyan. So, saka siguro nasabi ko rin na nalulungkot ako kasi hindi ko inasahan beforehand na ganong mga bata, ganun ang sitwasyon ng mga bata na maaabutan namin sa charity, na yung iba nanghihina, talagang may malubhang sakit. Sa experience ko na yon, dun din talaga pinagtibay yung empathy ko na ganito pala, na kung ilalagay ko kasi yung sarili ko sa sitwasyon nila, mahirap, as in, iba yung danas na meron sila, kaya talagang namamangha din ako na nagagawa nila kami pakitunguhan doon ng maayos, sumabay nga sa programa kahit na may mga sakit sila. So, doon ko rin napagtanto na hanggat may paraan para tulong, mas magandang magpaabot tayo ng tulong sa kapwa natin ng bukal sa loob. Napagtanto ko rin na maraming nangangailangan ng tulong at pag-aaruga sa community natin. Siguro, siguro marami rin silang pinagdadaanan, at yung pinaka magiging role ko na lang sa community is mag-initiate o kaya makilahok sa mga programang katulad nito para sa kanila. Kasi nakita ko talaga yung collaboration ng block namin nung isinagawa yung outreach, at nakita ko rin yung impact nun sa mga tao dun sa mga bata na nasa charity, kung paano sila natulungan ng outreach program at kung ano yung naihatid nun na tuwa sa kanila. So, kasi, hindi lang siya basta dahil required kaya ginawa. Talagang sinamahan din namin siya ng puso, yung pagseserbisyo namin sa kanila. Sa kabilang banda naman, siguro yung pinaka natutunan ko sa course namin na tumatak talaga sa akin is dapat
maraming dapat isaalang-alang bago pumasok sa buhay pakikipagrelasyon, sa buhay pag-aasawa, at sa buhay pagpapamilya. Kasi inaaral ko pa lang yung kurso, alam ko ng hindi madali at hindi kailanman magiging madali ang buhay may pamilya. Kasi marami kang dapat i-consider, marami ka ring dapat na isakripisyo. Tapos sa mga diskusyon naman namin, madali lang yung mga topics actually, pero ang dami mong lesson na makukuha. At yung realization talaga na nagkaroon ako mula din sa mga topics na yun is, yung katotohanan, yung realidad dito sa Pilipinas na wala tayong divorce at mahirap ang proseso ng annulment. So, yun talagang ginising nun yung diwa ko na o dapat kapag mag-aasawa, hindi basta-basta, at saka hindi kasi, ang pag-aasawa kasi hindi siya, parang kanin, mainit na kanin na isinubo, tapos iluluwa kapag napapaso, or kapag napaso. So, kailangan talagang, ang dami mong dapat isipin, na na dapat ikonsidera bago ka mag-aasawa sa pagpili ng partner, yung maayos, yung talagang nakikita mong makakasama mo na hanggang sa pagtanda. At siguro yung naging commitment ko pagkatapos ng kurso na to ay yung ipangako sa sarili ko na una, hindi ako mag-aasawa o magpapamilya ng maaga, at kung hindi pa 100% handa na. Saka pangalawa, yung pagiging maingat sa lalaking pipiliin, pagpaplano at yung pag-usapan ng sinsinan yung buhay na pwede namin kaharapin. Panghuli, gusto ko lang ding bigyan ng punto yung kahalagahan ng pagbibigay ng kalinga sa mga matatanda, sa mga kabataang nangangailangan. Sa totoo lang, napakasarap sa pakiramdamang makatulong ng bukal sa loob. At naiisip ko kasi na kailangan nila tayo eh. Kailangan nila tayo. Yung mga matatanda at mga bata sa charity, iba yung saya nila kapag naaalala silang puntahan o sadyain ng mga tao. Talagang nakakatulong din kasi ito para patibayin yung relationship natin at yung kultura natin. Bawa ka na rin dito yung sa block namin, kasi yung mantra ng block namin is walang iwanan, at talagang nakikita ko kung paano nagpapaabot yung bawat isa sa amin ng tulong sa paraan na makakapagbigay ng gaan sa iba. Kaya sa hulit-huli, lagi kong naiisip na ang pamilya ay higit pa sa ugnayan ng magkakadugo, ngunit sa ugnayang pinagbuklod ng puso, matibay na samahan at karanasan. Yun lamang po. Maraming salamat.